channeling your energy. Your soul calls here. Hello Aries, Sun, Moon at Rising. This is your September reading and sa mga nagtatanong kung pwede po ba ng face-to-face, yes, meron po tayo. Nandito po ako sa Dubai, UAE. You can message me for your schedule of reading and also, hindi po ako unang nagme-message ha. Kayo po ang unang mag-message sa akin. Mag-ingat sa mga poser at scammers. And to all Aries out there, alam ko na may mga pinagdadaanan kayo ngayon, no? At may mga words na hindi natupad sa mga inaasahang tao. So let's see the energy of your September reading. And kung gusto nyo po ng aking bracelet, crystal bracelets, marami din po nagtatanong sa comment section. You can direct message me at ang naka-post sa aking profile photo, that's my current number. Yan po muna ang gagamitin nyo. Hindi po ako unang nagme-message sa inyo ha. And Aries, huminga ng malalim. Let's see your September energy. Aries, Sun, Moon at Rising. Dito muna tayo sa money at love. Yung energy na nararamdaman ko dito ay paulit-ulit. May expectation kang hindi nasunod, parang may sinabi, may ipinangako, o may inaasahan kang dapat nang mangyari, pero hindi na materialize the way you expected. Sa Nine of Pentacles reverse natin sa money, parang may feeling na bakit parang ang dami kong effort, pero hindi ko pa rin nakukuha yung stability na gusto ko. At may possibility din ha, na may gastos na hindi mo na plano, or maaari din itong may financial situation na hindi pa fully settled. Hindi ito card na permanent na kawalan ha. Mas nakikita ko rito ang temporary imbalance. Tapos, this is a Queen of Swords reverse, Aries. May taong involved dito na maaring malamig, defensive, mabilis magsalita, or may hindi magandang communication sa pagitan ninyo. At kasama nito ang Knight of Swords. Si Knight of Swords nagpakita kasi parang may biglaang conversation. Pwedeng may isang taong biglang magsabi ng gusto niyang sabihin, or ikaw mismo yung mapupuno at sasabihin mo na kung ano talaga ang nasa isip mo. At sa love naman, it tells me the Four of Wands reverse. It tells me na may relationship or connection na hindi pa komportable ang foundation, para may gusto sanang maging stable pero may something na hindi nagtutugma. At napaka-interesting. Hindi ibig sabihin na walang happiness, Aries. Ang nakikita ko ay may happiness pero natatakpan. Parang may potential pero hindi mo pa makita ng malinaw dahil may disappointment, delay, or unresolved issue. At may delay talaga kasi nag-reverse si Eight of Wands reverse. May delay talaga. Message, meeting, plans, or movement na dapat mabilis pero bumabagal. Pero Aries, wag mong isipin na hanggang dito na lang. Kasi sa dulo nito, may opportunity na may taong willing makipagtulungan, may effort, or ayusin ang isang bagay with you because of the Three of Pentacles. At sa love naman, because si Page of Cups and Four of Cups, ito yung energy ng tao, may feelings pero marunong mag-express, hindi marunong mag-express ng maayos, or may offer na hindi mo agad tatanggapin dahil hindi ka na basta-basta kumbensido, no? Parang it's manghirap, ang hirap mag-decide, parang ganun. Kasi
marunong ka ng mag-filter. Ganyan. Kaya ang tanong this September, Aries, hindi lang may darating ba? Mas malalim pa dun eh. Kapag dumating na yung offer, gusto mo ba talaga? Or gusto mo pa talaga? Pwede yun. Kasi parang ikaw mismo ang nagbabago ng standard mo. At Aries, punta tayo sa mga taong nakapaligid, family or work sa'yo, no? Dito kasi mas ramdam ko yung energy ng Temperance reverse. Parang may imbalance sa paligid mo, may situation na paulit-ulit na hindi nakakaayos kasi may isang side na nagbibigay. Tapos yung kabilang side, parang alam mo yun, hindi nakikisabay. At Aris, sa feeling ko matagal mo nang napapansin to. Hindi na ito bagong behavior at alam kong alam mo to. So, sa mga taong nakapaligid sa'yo, lumalabas ulit yung energy na may isang tao rito na pwedeng may sama ng loob, may sharp words, ganon. Ito yan eh, si Queen of Swords, reverse. No, may sharp words or may tendency na magsalita kapag emotional. Hindi ko agad nakikita na totally enemy siya ha. Mas nakikita ko na may unresolved tension at mas nararamdaman ko din na nakakaramdam ng pag-atras sa conflict because of the energy ng Five of Swords reverse. Yan. Kasi meron ditong may taong ayaw makipagtalo. Pwedeng ikaw, pwedeng siya, 'di ba? Parang may point na mapapasabi ka ng ayoko na. Hindi ko kailangan patunayan kung sino ang tama, ganon. So sa family, because of the 4 wands reverse, ito. Yung energy dito is possible na hindi pagkakasundo sa bahay, family plans, gathering, living arrangement, or simply may feeling na hindi kayo emotionally synchronized. Hindi naman ibig sabihin na malaking family breakdown, no? Pero may something that doesn't feel settled. At sa work naman, interestingly, dahil meron tayong 3 of Pentacles, ito yung card na nagsasabing hindi mo kailangan gawin lahat ng mag-isa. May taong pwedeng makatulong sa collaboration, client, coworker, business connection, or something who recognize what you can actually do. Pero may warning ha, huwag kang magdesisyon dahil lang pressure. May energy kasi dito ng mabilisang message, mabilisang proposal, at biglang pagbabago sa trabaho, no? Bago ka sumagot ng yes, tignan mo muna kung sustainable ba talaga. Ha, Aris? And may gusto akong bigyang diin dito. May isang cycle na papunta sa completion. Hindi ko nakikita na kailangan mong habulin ng lahat ng tao para maayos ang lahat. May ilang bagay na matatapos naturally dahil natutunan mo ng hanggang saan lang ang kaya mong gawin. So, September feels like a month where you start seeing clearly sino ang kasama mo, sino ang kailangan mong kausapin, at sino ang hindi mo kailangang habulin, Aris. At ngayon, Aris, career, teamwork, at overall energy mo rito. At ang pinakaunang pumapasok talaga sa akin, of course, it's teamwork. Pag nakita mo tong card na to, it's all about teamwork. Pwedeng teamwork, ganon. So, 3 of Pentacles, malakas ang message nito. May progress kapag may tamang tao kang kasama. Hindi ito buwan na kailangan mong patunayan na kaya mong gawin lahat mag-isa, Aris. So, may project, may trabaho, business, or opportunity na mas gaganda kapag may collaboration. At may energy din dito sa mga cards mo na huwag kang mabahala kung may delay because of the 8 of Wands reverse. Ayan. So, may mga bagay na inaasahan mong mabilis sana, like reply, approval, payment, schedule, project, or movement, pero parang mabagal ang
ang takbo, no? And I feel like this is where your patient will really be tested, mga Aries. At dahil may temperance reverse din tayo, eto, it shows imbalance. Pwedeng sobra ang trabaho, sabay-sabay ang responsibilities, tapos gusto mong matapos lahat agad, ano? Aries, dito ka kailangan mag-ingat. Huwag mong ubusin na ang sarili mo para mahabol ang isang deadline or isang tao, ha? Sa career, ang energy na lumalabas dito ay may mabilis na opportunity or decision. Pwedeng may biglang offer, conversation. Ayan, because of the Knight of Swords. Ayan. So, mabilis talagang opportunity, decision, like biglang offer, conversation, no? Meeting, client, or direction na kailangan mong pag-isipan agad, ha? Maganda ang momentum nito, Aries. Pero make sure na hindi basta-basta ikaw ay sumusugod ng kulang ang information. Okay, mga Aries. So, may energy din dito na nagsasabing kahit may potential ka with the Sun of Reverse, baka kasi minsan hindi mo nakikita yung progress mo dahil nakatingin ka sa kung ano ang kulang. So parang Aries, mas malayo na pala ang narating mo kaysa sa inaakala mo. Ganun. And the health and personal energy, hindi ako magbibigay ng medical diagnosis, ha? Pero energetically, it feels like your body asking for balance, rest, proper routine, hydration, sleep, and giving yourself actual downtime become important. At bago ko tapusin ang part ng reading na to, the world, ayan. For me, this is the strongest career message completion. Ayan. May isang chapter na malapit nang matapos para makapasok ka sa mas malaking cycle. Hindi necessarily overnight success to. Mas parang matapos mong ma-realize kung ano yung system, tao, direction, and hindi na align sa'yo, mas magiging clear kung saan mo talaga gustong dalhin ang career mo. So, September, Aries, huwag mong pilitin ang mabilis kung kailangan mo nang maging tama ang foundation. Dahil minsan, ang delay na kinakainisan mo ngayon, ang siya ring magpo-protect sa'yo from choosing the wrong direction. At Aries, kung umabot ka hanggang dito, thank you so much sa panonood at sa pagtitiwala sa reading ko. And every week, meron naman tayong weekly reading. You can subscribe to the channel, Astro Luna Quest and Astro Luna Quest Astrology and Birth Chart para updated ka. And bago tayo mag-end, shoutout muna syempre sa mga Aries na palaging nandito na sumusuporta sa channel. And alam nyo kung sino kayo, thank you for the comments, likes, shares, at sa mga bumabalik sa bawat reading. And yes ha, nasa Dubai, UAE ako ngayon. For those of you, hello, na nasa UAE, if interested ka sa crystal bracelets, may available akong bracelets with me, ha. For those naman ang gustong personal reading, available ang aking face-to-face reading dito sa UAE. At kung nasa labas kayo ng UAE or outside the country, don't worry. Available din ang aking online reading, and so kahit nasan ka man, pwede tayong mag-connect through online session. Aries, tandaan mo, yung pinaka-message ng September mo, hindi lahat ng delay ay rejection. Minsan may inaayos muna bago ibigay sa'yo yung mas tamang opportunity. Ha, Aries? Thank you so much, Aries. And comment down below if anong want nyong pag-focusan ng energy para may idea ko kung anong mga gusto ng mga viewers ko na i-read to their energies. Thank you so much, and I'll see you on the next reading, Aries.